magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay ilawag sa Panginoon sa pananalangin. Let us pray. Mga namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras at tumibigay niyo po sa amin. Ang hapon po na pag-aaral ng iyong salita to our live streaming. At dalangin po namin, O Diyos, sa inyong pong patnubay sa aming pag-aaral. Inyo po Espiritong Banal sa magturo, maguna po sa amin. At malas kami, Panginoon, ang aming pong mga gadgets at internet ay inyo nga po patuloy na pangunahan upang ito po ay maging daluyan po ng pagpapala ng inyong salita sa buhay po ng inyong mga anak sa hapon na ito. Dalangin po namin, O Diyos, ihanda niyo ang bawat puso. Handa niyo po, Panginoon, ang aming pong mga kaisipan sa aming pong pag-aaral, Panginoon. Kasi niyo po, sabay niyo anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tulungan niyo kami na mag-concentrate sa aming pag-aaral at lumago sa pananampalataya ang bawat isa. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po ay awit sa Panginoon at nais ko tawagin si Brother Ian, paunahan tayo sa ilang mga awitin. Ilang hapon po sa ating lahat, uwitin po natin song number 48, I Am Resolved. Let's all sing on the first verse. I am resolved no longer to linger, charmed by the words delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to it, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. On the second verse. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the word of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. On the second verse. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Eat what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. On the last. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Sing another song. Awitin po natin, will work till Jesus comes. Song number 115. When
doon sa awitin po na yan. So bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong batiin ulit ang ating pong mga kapatira na nagdiwang po na kalang karawan ngayong pong buwan ng April. So ito po yung last Sunday of the month of April at binabati po natin ang bawat isa. Ngayong pong buwan ng April, April 1 si Brother Bien, April 17 Sister Ella, April 17 si Aaron, at si Chari, April 17, Brother Willie, April 18, Sister Corinne, April 21, Sister Weng, April 28. Okay, so advance sa belated happy birthday po sa inyo. Ha? At may papasalamat din ang aking pong may bahay sa inyong pong pagbati noong nakaraan pong anniversary po namin ng April 16. 13 pala, sorry, 13. Okay? And also, ating pong panalangin yung mga missionaries po na ating sinusuportahan. Patuloy na ilapit natin sila sa Panginoon sa panalangin na kanilang pong pangangailangan ay patuloy na matugunan. Pero siyempre, mga tayo po ay nagsusupport sa ating pong mga missionaries na ito, ay huwag natin naman kalilimutan yung ating tithes and offering. Napakalaga po niyan. Ang portion po na binibigay po natin sa mga missionaries, kahit sila po ay gano'n kaman karami, ay sana siyempre huwag natin kukunin po yun sa ating tithes and offering. Bukod na commitment po natin yun. So, ang mga missionaries po nito, hindi lang naman tayo nagsusupport. Ang iba po dyan ay talagang well-supported naman. Kaya malapit lamang na tayo nakakatulong sa kanila, salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, pero huwag natin kukunin po yung ating tithes and offering at lalagay natin sa missionary. Kasi yung mga missionary po na yan, tumatanggap lang po sila, pero yung tithes and offering ay sa commitment natin sa Panginoon yun eh. Okay? Yung commitment natin sa missionary ay yung ating desire na makatulong sa kanila, ay nandun po yun, maganda po yun. Pero siyempre, yung commitment natin sa Panginoon, ay pinakamahalaga po yun. Yung tayo sa Panginoon po yan eh. Yung offering, every Sunday po yan. So kung galakan po natin lang na tumutulong tayo sa mga missionary po nito, bagamat hindi po sila direct missionary po natin, hindi nanggaling sa ating church, pero gusto natin maging kabahagi, especially po sa reaching the world. Yung pong maabot natin ang ibang bahagi o lahat ng bahagi ng mundo through missionaries na atin pong sinusuportahan. So sana ganun po ang ating maging pananaw. At sapagkat maraming pangangailangan ng ating church, maraming bayarin, maraming pong gastusin. Kaya yung ating pong pagbibigay ay dapat balance na pagbibigay. Tamang pagbibigay. Okay? So, lamang po, pwede natin yung signboard sa labas. Ating gustong ipagwayan this week. At masa tayo na makagawa po ng maayos, yung ating pagpapagawaan. So panalangin po natin ang lahat. And also, panalangin din natin yung mga candidates for baptism natin. May mga kalain na po tayo, pray po natin. And also yung upcoming events ng ating pong church. So this coming Sunday, May 1, ay meron po tayong family fellowship sa hapon, 2 o'clock mag-start, diretso na po yung Sunday afternoon service. And tuloy-tuloy na po yung ating Sunday afternoon service, every 4 o'clock. Every Sunday po yan ng hapon. And also Mother's Day, second week. And Father's Day sa June. Okay, so yun po yung ating mga pinipray. And also Men's Fellowship. Men's Ride, Fellowship. So sa May 3. Pag-pray po natin yan. Kasi May 1 po ay supposed to be yun ang holiday. Pero pumatak po ng Sunday. And there's another legal holiday sa May 3. So, lahat po ng mga tatay natin wala namang pasok on that day. Kaya, hope, isama niyo sa prayer na matuloy po yung aming men's fellowship, yung mga tatay. At panalangin po natin yung mga bagay po na yan. Okay? So, yun lang po. So, isama natin sa prayer po itong mga bagay na ito. And also, yung ating po mga regular na urgent needs, special requests, yung mga combined study po natin ng mga bago, Marie family, Sales family, family po ni Vera. So, pray po natin At yung mga families po na patuloy po sa biyaya ng Panginoon ay naabot po natin. Okay? So,
So tayo po muling umabot sa Panginoon. Nais ko tawagin rin si Brother Ian. Paunahan tayo ng ilang pang-aawit. Mawingin po natin song number 116, Work for the Night is Coming. On the first verse, work for the night is coming, work to the morning hour. Work while the moon is sparkling, work is midnight flies. Work when the days grow brighter, work in the glowing sun. Work for the night is coming, when man's work is done. Work for the night is coming, work through the sunny noon. Feel bright as ours we labor, rest comes sure and soon. Give every flying bee something to keep in store. Work for the night is coming, when man's works no more. Work for the night is coming, under the sunset skies, while the breezes are blowing. Work for daylight flies, work till the last beam faded, faded to shine no more. Work when the night is darkening, when man's work is o'er. Sing I Love to Tell Stories, song number 60. Let's all sing on the first verse. I love to tell the story of hearts and things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story till be mighty in glory, to tell the old story of Jesus and His love. On second verse. I love to tell the story, more wonderful it seems, than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it means so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story
on the last. I love to tell the story for those who know it best. Ships hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in seas of glory I sing a new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my teeming glory to tell the old story of Jesus and His love. Okay, so salamat po sa mga awitin po na yan. So bago po tayo patuloy mag-aaral sa salita ng Diyos ngayong pong gabi, ngayong pong hapon, ay ating pong awitin yung ating pong monthly song. Nothing Between, My Soul and the Savior, 299. Awitin po natin ito. Ito po yung ating pong monthly song sa buwan po ng April. I hope by this time ay siguro po natin sing the first verse now. Nothing between my soul and the Savior, out of these words with lucid dream, I am renounced all sinful
ng 1 Peter chapter 5. We'll be reading verse 1 to 5 sa ating pong lesson. At ang title po nito ay Honorable Duty within the Church. Honorable Duty within the Church. Ano ha? Gaya po ng sinumpara ng Panginoon na ang bawat membro ng simbahan sa bahagi ng isang katawan ay dapat po ay meron kanya-kanyang funksyon. Amen? Kaya nga po, ang pagnanais ng Panginoon na bawat isa po ay magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Not exactly lahat po ay magpapastor, kung hindi ang sinasabi po ng Bible ay bawat isa po sa atin ay binigyan ng gifts ng Panginoon upang ito po ay magamit sa gawain po ng Panginoon. Amen? So yun po yung ating ilan sa tatalakayin po natin. Now let's go to 1 Peter chapter 5 and we'll be reading verse 1 to 5. Okay? So 1 Peter chapter 5 verse 1 to 5. I hope nandiyan na po kayo. Amen? At samahan niyo ko sa ating pong pagbabasa ng ating pong text ngayong pong hapon. Honorable duty within the church. Okay? Ang title po ng ating lesson. So let's read 1 Peter chapter 5 verse 1 to 5. Ready? Begin. 1 Peter chapter 5, verse 1 to 5. The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed, be it the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but by willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being an example to the flock. When the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Amen. Pagpalain nga pagkabasa ng kanyang salita na ating buong tatalakayin ngayon pong hapon sa ating pag-aaral. Now, and this the last Sunday, meron po tayong live streaming lamang. Ang aking desire at ang ating pong panalangin ay may tuloy-tuloy po natin yung ating pong Sunday afternoon service later on as we start this coming May 1 ang ating pong panghapon na pananambahan. Ang kaibahan na po sa May 1 po natin ay meron po tayong family fellowship ng 2 o'clock. And dire-diretso na po yun. Pagkatapos po ay merong service sa hapon, dire-diretso. Now, while on the succeeding Sundays, May 8 and the rest of the Sunday, ay sa biyaya ng Panginoon, tutuloy-tuloy na po natin pang hapon, 4 o'clock. Okay, so face-to-face na po yun, sama-samang pananambahan. Okay, so ano po naman po nabibis na po yung panghapon na pananambahan. At panalangin po natin, hindi lang po tayo sa umaga makapag-invite, hindi kahit sa hapon pwede tayo mag-invite. Huwag naman po yung mga bata, invite natin yung mga adults, yung mga working, yung mga nasa college, career, So yung mga bata, sa hapon, huwag na po natin imbitahan yung mga maliliit, especially elementary. Okay, o graders, So, pag-pray po natin na kahit sa hapon, kung hindi man natin hindi available yung bisita natin sa umaga, ay ma-invite natin sa hapon later on. So, ganun po yan. Pero, siyempre, ang unang pag-invite natin, laging umaga. Mas maganda po yung bisita ay sa umaga nakaka-attend. Okay, so ganun po yun. So, panalangin po natin yung mga bagay na yan. Now, dito, kita natin to give you the background of the story o sa ating lesson. Here, Apostle Peter had shared much with the church regarding to their Christian lives among the world. They were challenged to build up their lives upon Christ. Yun ang talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Challenge each and every one of us na itayo ang ating buhay Kristiyano, siyempre, sa pundasyon ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya nga yung common thing na meron po tayo ay yung pagkakilala at pagtanggap kay Kristo. Okay? So yun ang pinakpundasyon ng ating pananampalataya, being the chief cornerstone ng simbahan. Now, bagamat ito po ay nakapokus sa ilang mga bagay tungkol sa mahalagang responsibilidad ng pastor, ay pakinabang din naman ito sa bawat kapatiran. Okay?
So, yung pong 1 and 2 Peter, uh, 1 and 2 Timothy, and Titus, and Philemon, kung tawagin po yan ay pastoral epistles. Pastoral epistle, ibig sabihin, ito po ay naka-inline sa nature and responsibility ng pastor. Okay? Pero hindi ibig sabihin dahil ito ay sinulat ni Pablo para sa mga particular sa mga pastor o ni Pedro, ay hindi naman ibig sabihin hindi na magiging applicable po ito sa mga mananampalataya o sa mga members. So hindi po, kinakailangan maintindihan po natin yung responsibilidad ng nagpapastor, ano yung nature ng kanyang responsibilidad, at ganoon din naman ang nature po ng responsibilidad ng mga members toward their pastors and toward the church. So, kailangan maging balance po yan, maintindihan po ng bawat isa. Amen? So, ganun po yun. Bilang membro na isang simbahan, ay kinakailangan maunawaan po natin ang bawat isang responsibilidad. So, that's the reason why pinag-aaralan po natin yung mga bagay ito. Okay? Now, tatlong bagay na gusto pong ibahagi po sa atin ngayon pong hapon. I believe, hindi naman po gaano mahabang lesson po ito. So, yung una, look at verse number 1, 1 Peter chapter 5, verse number 1. Sabi po dyan, the elder which are among you I exhort, okay, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also partaker of the glory that shall be, revealed. Ano sinasabi mo dito? Ito po ay sulat talaga ni Apostol Pedro sa mga nangunguna sa simbahan upang gaya niya ay magkaroon po ng kalakasan sa paglilingkod. So, kagaya po ng ginagawa po ng mga kaibigan po natin, mga pastoran, na once a month ay meron po kaming fellowship. Meron po kaming pagsasama-sama to pray for one another, to exhort one another. Meron nagpipiso doon, ini-encourage po yung mga pastoran. Meron po mga testimony of blessings. Meron po mga testimony o meron po mga request of prayers, prayer requests. Meron po yung mga urgent needs para makatulong po sa mga pastoran. Now, yun po yung napakahalaga sapagkat para mapalakas po ang bawat isa. Amen? So, ganun po yun. Kailangan po na meron kang responsibilidad na makatulong po rin sa ibang mga kapwa mananampalataya. O sa aming mga pastor, kapwa mga pastor. Okay? So, meron pong mga tulungan po rin yan. Meron pong meron pong urgent need ng isang pastor. At kami po mga kapwa pastor ay nagtutulungan, nakikibahagi, nakikichip in po sa ilang mga pangangailangan, nakikilahok sa mga prayer. So, napakahalaga po nun. Yun po yung mga bagay na aking na-miss kung ako hindi nakikipag-fellowship sa mga pastoran. Amen? Pero nakita ko po yung kahalagahan po nito. Now, si Pedro, ganun din ang kanyang desire sa mga naglilingkuran sa Panginoon. So, yun po yung unang bagay, the declaration of Peter. Letter A, his position. As Peter addressed the elders, he reminded them that he was to an elder within the church. Ang isang elder po yung sa pag-aaral na isang pastor o bishop, na isang lokal na simbahan. Now, take note, a child of God need to be guided by the leadership of the man of God upang siya po ay lumago. Gaya ko rin na ginamit ng Diyos ang ilang mga pastor na dumaan po sa aking buhay mula nung ako po ay naligtas. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay naligtas, whether na isang kapatid sa Panginoon ang nakaabot sa kanya o ginamit ng Panginoon para siya po ay maligtas, so, tayo naniniwala na mayroon pong authority galing sa Panginoon. Amen? At sa authority po na yan, para makapagtatag po ng isang simbahan, simula ng isang simbahan, ay gagamit siya ng isang lingkod ng Panginoon, lingkod ng Diyos, upang maumpisahan ang isang simbahan. Ang tawag po doon ay mga missionary o missionary pastors. Kagaya po ni Pastor John, Talisay, Batangas, kagaya po ni Pastor Pabs, ng Carmona, Cavite. Kagaya po ng mga foreign missionaries na kung saan ay inimit nila ang kanilang buhay sa Panginoon. They are not the founder of the church. They are the one who started the mission work sa pribilehiyong galing sa Panginoon. Amen? Now, bawat isa po sa atin ay bunga ng pangangaral ng isang pastor.
Amen? Kahit po ako, lahat. At bawat isa po sa atin ay pinalalago ng Panginoon sa pamagitan po ng pangaral ng isang mananampalataya o ng isang lingkod ng Panginoon. Now, kaya nga po dito, nakita ho natin na si Pedro, ini-encourage niya ang ilang mga elders, which is the pastors and the bishop of the certain church or churches, upang sila po ay patuloy po na magamit ng Panginoon to preach the Word of God. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 3, verse number 15, kung hindi niya po nakikita ang verse na ito po ay nagsasabi ng aking po tinutukoy na bawat isa po sa atin ay produkto ng pangangaral ng isang pastor. At tayo po ay lalago sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong pangangaral. At ang disenyo po ng Panginoon ay bibigyan ka ng pastor na siyang mangangalaga sa iyo at magtuturo po sa iyo ng mga bagay patungkol po sa Diyos. Amen? Ano sabi po ng Bible sa Jeremiah chapter 3 verse number 14? Sabi niya, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang kataga po na ito? Ito po'y napakahalaga upang ma-realize po natin na the man of God is responsible to preach the Word of God para ang tao po ay makakilala po sa Panginoon. Amen? May bahagi po niya mga bagay patungkol po sa Panginoon. Provided na hindi naman pastor na mag-witness sa iyo. But still, you need, kailangan mo ang pangangaral ng isang pastor para kayo lumago sa pananampalataya. Amen? Bakit po? Saan mo matatagpuan ng pastor? Sa simbahan. So, isang mananampalataya, hindi lang siya basta maliligtas, nais ng Diyos, na siya po ay dumako sa bahay-sambahan, makapakinig ng salita ng Diyos, kasama ng mga mananampalataya sa pangangaral ng isang pastor. Amen? So, yun ang proseso po ng Panginoon. In everywhere you go, kahit saan pumunta, para kayo lumago, sa tahanan, mayroong authority diyan. Sa eskwelahan, may authority diyan. Ganon din sa simbahan, meron ding authority diyan. At ang nangangaral po diyan ay ang pastor. Okay? Now, hindi ho natin tinataas ang ating sarili. Yun po ang pamamaraan ng Panginoon para kayo lumago sa pananampalataya. Amen? Ang sabi po ng Bible, even the Word of God says, pastors according to mine heart. Mga pastor po yan, hindi lang ang iyong pastor, hindi lang ang inyong lingkod, kung hindi kahit ibang mga pastor na siyang gagamitin ng Panginoon for a certain time, a certain season, special occasions, para mangaral sa iyo ng salita ng Diyos. At sa ganung paraan, ikaw ay lalago sa pananampalataya. Paano ba yung pastor? Kailangan din manood kami ng mga iba pang mga live streaming. I would encourage you na manood ng ating live streaming. Sapagkat siyempre, hindi natin hawak ang lahat ng ibang mga stand ng ibang mga pastor. Tingnan niyo po ba yun? So, yung ibig sabihin po ng pastor, ibig sabihin ganito, mas mainam na sa ating pananambahan, ikaw makapakinig. Sapagkat hindi ko saklaw na ang stand, ibig sabihin, yung pinanghahawakan doktrina ng ibang mga pastor. Makapanood ka ng mga pastor sa live streaming o ibang live streaming ng ibang simbahan, provided it is a Baptist church, kung iba naman ang stand po na for certain things. Tingnan niyo po ba? So, magkakaroon po ng conflict yun sa pag-aaral na ginagawa po natin. Tingnan po ba yun? Kaya yung sinasabi po ng Bible, kaya nga po yung una, sinabi ni Pedro sa kanila ang greetings niya sa mga manggagawa o kapwa-manggagawa ng Panginoon na sila po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Na kung saan, siya rin mismo ay isang elder po ng simbahan o bishop or pastor. Letter B. Sabi ng Bible, his passion. Balikan po natin po yung ating pinag-aaralan sa 1 Peter chapter 5. Sabi mo dyan who am also an elder and a witness of the suffering of Christ. Peter was not only an elder, he was also a witness of the suffering of Christ. He had walked with the Lord as a disciple of His. Ang passion po ng pastor ay ganito, ay maibahagi din ang kanyang personal na experience sa paghihirap, pagpapakasakit, paglago, pagbabago, simula na siya po'y naligtas at tawagin po sa gawain. Ano sabihin po ito? Kami po mga pastor, hindi naman kami, nung kami naligtas, ay nagpastor agad. Tinahin po ba yun? Ibig sabihin, hindi nung kami ay
tinawag ng Panginoon sa kaligtasan o naligtas kami ay outright na alam na kagad namin ang aming panawagan. At outright na kami kagad nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Dumaan din kami sa maraming pagsubok, dumaan din kami sa pagiging ordinary membro, dumaan din kami sa pagiging mga tagasunod ni Kristo, dumaan din kami sa mga bagay na kung saan dinadanas ng mga ordinary membro na kagaya po ninyo. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng experience po na yan na nag-pile up po sa aming buhay at naging kasapatan po ito, kasama na po yung ilang mga training, kasama na po yung Bible School, kasama na po yung seminary, lahat ng mga bagay po na yan ay amin na pagdaanan sa biyaya po ng Panginoon. Si Pedro, he's been with Christ for 3.5 years. And with those years, sabi po ng Bible, marahil hindi laging araw-araw ay nandun siya sa tamang paglakad sa Panginoon. Maraming pagkakataon, nilagyan pa nga siya ng Panginoon. Di ba? So, ano ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon, maraming training na pinagdaanan po ang lingkod ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi dito, ang passion po ng pastor ay maibahagi ang kanyang personal na experience sa paghihirap, walang paghihirap, pagpapakasakit, paglago, pagbabago, kahit yung sinasabi po ng awitin ng ating bituin, even self-denials for the purpose of winning somebody to Christ. Ano yung self-denial? So, ibig sabihin, kahit may mga bagay na gusto mong gawin, pero conflict sa mga bagay na para sa Panginoon, isi-set aside mo yung mga bagay na gusto mong gawin, para lamang magawa ang kalooban ng Panginoon. Amen? Yun po yung mga bagay po na yan. So, imagine mo, kung paano yung buhay na bago ka nakakilala sa Panginoon at nakakilala sa Panginoon later on, yung adjustment bilang hindi mananampalataya at hindi mananampalataya. And there's also another adjustment ng mga pastor to give up their things and walk with the Lord. Para po saan? Para magamit po siya as a vessel, a chosen vessel para po makapagturo ng salita ng Diyos. Para sa akin, personal, it is a privilege na maglingkuran sa Panginoon. And alam ko naman lahat ng mga pastor, ganun din ang kanya pong nais. Sabi nga po ng Bible ay calling us in the ministry, but we are not worthy. Sabi ko ng isang talata, papasalamat si Pablo sa Panginoon na kahit po siya tinawag sa ministeryo, kahit hindi po siya karapat-dapat. Look at Acts chapter 1 verse 8 and Romans chapter 8 verse 17 and 18. Ilang mga bagay na pinapaliwanag ni Pablo concerning doon po sa gawain ng isang pastor. Sabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse number 8, the first and foremost kung bakit tinawag ang isang tao, isang Kristiyano para magpastor, sabi po ng Bible to be a witness, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be a witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay? The first and foremost na ministry na meron po ang pastor, in fact, bawat born-again believers in Christ, like to be a witness for Christ. Amen? To be a witness for Christ. Kumbaga, yun ang pinaka-generic na meron po ang bawat sa po sa atin. To be a witness for Christ. How can be an effective witnesses for Christ? Siyempre, dahil ikaw ay personal na nakakilala kay Kristo, alam mo yun kung paano ang isang tao po'y makakilala sa Panginoon. Amen? Maaaring sa ngayon, hindi mo naintindihan kung bago ka lang Kristiyano, pero later on, sa pamamagitan ng pag-aaral, maintindihan mo kung ano yung true value ng buhay mo sa Panginoon, to be a witness. And also in Romans chapter 8, yun po yung Romans chapter 8, verse 17 and 18. Romans chapter 8, verse 17 and 18. Sabi po ng Bible dito, again, si Pablo, sabi niya po dito, for I, 17, and if children, then heirs and heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. To suffer with Him is to be glorified together with Him also. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared
with the glory that shall be revealed in us. Ano sinasabi ho dito ni Pablo sa mga taga-Roma? Dito, simple lang na masasabi po natin, yun po ang real passion ng isang nagpapastor to be a good witness. May spread ng salita ng Diyos. At ito po yung passion din na inilagay ng Panginoon sa puso ng bawat tunay na mananampalataya. Amen? To be a witness. At sinasabi dito sa Aklat ng Roma, this present suffering na na-experience po natin sa panahon na ito ay hindi mo pwedeng ikumpara sa mga bagay na nilaan po ng Diyos na ma-reveal po sa atin later on sa langit. Amen? So, maaaring iisipin po natin, minsan mabigat ang pinagdadaanan, mabigat ang pagsubok, mabigat ang challenges, but still, sabi po ng Bible, kinakailangan makita po natin yan, na ito po yung passion na ginagawa po ng mga lingkod po ng Panginoon. Now let us see this patience. Peter was confident in his faith and the provision of all who come to Christ in salvation. Now sa biyaya ng Diyos, ay nagpapatuloy siya na gawin ang kalooban ng Diyos upang iba po ay maabot sa kaligtasan. Sa totoo lang, laging kahit ibang mga pastor, nadidinig ko yung sinasabi po niya. Sa maraming pagkakataon, sa maraming beses, iniisip namin na kapag mabigat ang responsibilidad, mabigat ang pagsubok, mabigat ang trials, maraming kawalan sa mga bagay na pangangailangan, sa aming kaisipan, iisip namin, mag-quit na lang ako, pag-iba na lang ako ng trabaho. Pero natatagpuan po namin ang aming sarili na nagpapatuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit po? Kasi kung ang Panginoon nga nagtyaga po sa amin, ang Panginoon nga, ibinold kami sa experience na dumanas po sa aming buhay. Ang Panginoon nga, hindi po siya tumipap. Sabi ng Bible, looking unto Jesus is the author and finisher of our faith. For the joy that was set before Him endured the cross. So bilang isang lingkod ng Panginoon, ganun din ang nais po namin gawin. But still, sabi po ng Bible, kinakailangan yung pagtsatsaga. Sabi ko dyan, sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2, look at verse number 10. 2 Timothy chapter 2, verse number 10. Laging sinasabi ni Pablo, I endure all things. For what? For the elect's sake. I endure all things for the elect's sake. That they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus, with eternal glory. So I endure all things. Magagawa ko lahat ng bagay. Makakaya ko lahat ng bagay para sa mga hinirang ng Panginoon. Upang sila po ay makasumpong din ng kaligtasan na kay Kristo Jesus, na kung saan ito po yung kaluwalhatian ng Diyos. So sinasabi ng Bible. And also in 2 Corinthians chapter 1, verse 6, yun yung po sabi doon sa 2 Corinthians chapter 1, verse number 6. Sabi sa verse number 6, sabi ko dyan, whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same suffering, which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation also. So, ibig sabihin, kaya nga sinabi ni Pablo na lahat ng bagay, he learns to be content. Kasi sabi ko dito ni Pablo sa Corinto, whether we be afflicted, kami po ay nasasaktan, ito'y para sa iyong consolation and salvation. Diba? So totoo lang, minsan sinasabi ko, si Pastor wala na, naubos na ang buhok. Pumuti na ang buhok. Lagi sinasabi ko ng ibang mga pastor, dahil sa inyo yan eh. Dahil sa mga miyembro matigas ang ulo. Okay? Now, dito nakita mo ni Pedro na yung pong declaration ni Pedro dito, kung ano po yung experience ng isang pastor na sumusunod lamang sa Panginoon. Ano po yung sabihin? Dito nakita natin yung position po niya, yung kanyang passion, at saka yung kanyang pagtsatsaga. Naman talaga sinasabi ng mga matatanda, pagka meron may tiyaga, meron pong nilagang sagi.
May tiyaga, may nilaga. Totoo naman talaga yun. Kapag nagtsatsaga ka, witness lang, follow up lang, invite lang, asahan mo mayroong bunga naman yan pag yan sa Panginoon. Amen? Now, pangalawang bagay. Let's go to the next point. The exhortation to pastors. Now, gusto ko lang pong ibahagi po ito kung ano po yung responsibilidad ng mga pastor. Para hindi nyo nahulaan. Okay? Para yung mga membro, alam nila kung ano yung responsibilidad ng pastor. And mind you, kung meron pong accountable, kung kanino accountable ang pastor, sa Diyos. Kaya kung ang pastor man ay kami siya nagkakamali, sa maraming pagkakataon o sa ilang pagkakataon, kami po ay responsibilidad. Ang responsibilidad namin, accountability namin sa Panginoon. Okay? So, hindi dapat husgahan ang pastor. Ay, sa Biblia, para maintindihan po natin. Now, look at verse number 2 and 3 and 4. Sabi ko dyan, ito yung responsibilidad ng isang nagpapastor. Ito yung aking responsibilidad sa bawat isa. Verse number 2, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not by filthy lucre, but of ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensample to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Now, ano sinasabi ho dito ni Pedro? The exhortation to pastor, following our brief word about himself, Peter then addressed to those who serve as pastoral roles in the church. He spoke of their ministry. Ito po yung ministeryo po ng isang lingkod ng Panginoon, isang pastor. Peter mentioned the primary responsibilities of pastoral ministry. Again, sabi nga po sa inyo, bawat isa po sa atin may responsibilidad at ang responsibilidad po na yan ay naarito sa salita ng Diyos. Kung hindi nyo nakakita yung responsibilidad ng pastor, atin ang pag-aaralan ngayon kung ako. Okay, una, to feed the flock of God. Pakainin ang mga tupa ng Panginoon. Okay? Kung ikaw po ay tupa ng Panginoon, nais ng Panginoon, meron kang isang fold o meron kang isang kalipunan. Alright? Kahit sabihin natin, lahat po ay tupa ng Panginoon, lahat ng mga mananampalataya na tunay ay tupa ng Panginoon, siyempre, bawat isang lugar, meron pong isang kongregasyon na kung saan ikaw ay kabilang. Amen. Amen? Yes. So, ibig sabihin, hindi dahil sabihin mo na sumama ang loob mo sa pastor, kung hahanap ka ng ibang kalipunan at maghahanap ka ng ibang pastor, hindi po dapat noon. Amen? Kung ikaw ay belong to this congregation, by all means, dito ang loyalty mo sa congregation po nito. Amen. Naintindihan po kayo? Kasi every flock o kalipunan, ay meron isang nagpapastor o under shepherd na siyang pinangasiwa ng Panginoon doon. Look at the lives of Israel, sa buhay ko ng mga Israelita. Pagkaman sila isang nasyon, as a nation of Israel, ang 12 tribe ay may kanya-kanya pong lugar ng pagtitipunan. Amen. May kanya-kanyang lugar sila. Doon po sa promise na binigay ng Panginoon, meron silang kanya-kanyang inheritance. In every inheritance, there is a tribe. In every tribe, there is a leader. Amen. Hindi niyo po ba yun? Kaya may tribe ng Manasseh, may tribe ng Ephraim, may tribe ng Gad, may tribe po na lahat. Bawat isa po doon, may kanya-kanyang tribo. In every tribe, there is a leader amongst them. Okay? So yun po yung sinasabi po ng Bible, to feed the flock of God. Kung sino man, lahat po tayo na miyembro ng kalipunan po nito, ito ang ating loyalty. Ito ang ating lugar ng pinagtitipunan. Ito po yung lugar na kung saan meron tayong constant fellowship with one another. You belong to this family, whether na ito po ang ating simbahan ay maliit, whether po ang miyembro po dito kakunti pa lamang sa ngayon, at sa biyaya ng Panginoon ay dadami din later on. Amen? Amen. When I started the ministry here, hindi naman talaga marami, pamilya ko lang. Pero sa biyaya ng Panginoon, habang tumatagal ang panahon, kahabot natin iba't ibang pamilya,
And later on, yung mga pamilya po na yan, ang dinidiman ng Panginoon ay loyalty. Una sa Panginoon, then later on sa ating church. Amen. And later on sa pagsunod sa taong ginagamit ng Panginoon upang kayo po ay lumago. Amen. Yun po sinasabi po dito, to feed the flock of God. Even Jesus Christ, our Lord, asked Peter to feed the sheep. Sabi po ng Bible sa John chapter 21. Ano sabi po ng Bible sa John chapter 21? Nung nagpakita muli ang Panginoon at nais niyang i-delegate kay Pedro ang gawain po sa Jerusalem, ito po ang kanyang sinabi, John chapter 21, verse 15 hanggang verse number 17. Ano sabi niya po dito? And so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, Feed my lambs. And he said him again the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. And he said unto him the third time, verse 17, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Bakit tatlong beses po na tinanong ni Jesus Christ si Pedro? Maaaring sabihin natin, coincidence, hindi naman. Kasi tatlong beses hindi na yung Panginoon eh. Okay? In that very instances, yung sa mga instances po na naganap po na yun, sa buhay ni Pedro, nagkaroon po siya ng struggle to identify himself with Christ. Alam niyo po ba pag ang isang pastor ay ino-ordain, binibigyan po ng ordination, ang unang tanong ko sa pastor, ikaw ba nagkaroon ng minsan sa buhay mo, nagkaroon ka ba ng doubt tungkol sa kaligtasan mo? Yun ang kaunang tanong sa isang tao, sa isang pastor, o sa isang nagpapastor na ino-ordinahan to be an ordained minister. Yun ang kaunang tanong. Ang kaunang tanong sa isang pastor na ino-ordinahan to be a ordained minister ay ganito. Ikaw ba, meron ka bang bahagi sa buhay mo, isa nang naligtas ka na nagkaroon ka ng doubt sa iyong pananampalataya o sa iyong kaligtasan? Okay? Pag sinabi mong wala, siyempre, biyaya ng Panginoon po yun. Pero yun ang unang katanungan. Na ibig sabihin, ikaw mismo, una, dapat ka maging buhay na saksi ng kaligtasan ng buhay ng isang tao. Kaligtasan mo. Amen? Pangalawa, yung willingness mo na pagsunod sa Panginoon. Then later on na lang yung doctrines. Then later on na lang po yung stand. Then later on na lang po yung mga bagay na kung saan preference ng church na nais mong establish. Yun po yung lineup ng mga questions na dapat mong sagutin. Kaya hindi mo madali yung magpastor sa gawain po ng Panginoon. Amen? Kaya dito, sinasabi ko ni Pedro, na yung responsibility. Kaya ang tanong ng Panginoon, tatlong beses ang tinanong si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga bagay nito? Kahit sapagkat alam natin ang pastor may pangangailangan eh. Alam natin ang pamilya ng pastor may pangangailangan eh. At yung mga bagay po na yan, sa pag-umpisa ng gawain, ang hirap tugunan ng church kapag ang church ay maliit pa. Amen. At tingnan po ba, pag ang simbahan po ay napakaliit, ang hirap tugunan ng pangangailangan ng pastor. Amen. Kaya nga meron po tinatawag na tent maker o tent making. Anong sinasabi ko doon? Kahit yung pastor, pag nag-umpisa ng gawain, may mga pagkakataon sa kanyang buhay na gumagawa po siya ng pamamaraan. Literally, nagtatrabaho po siya para po kumita, para po para ma-sustain ang kanyang pamilya at matulungan din ang ministry. Amen. Then later on, as they grow, as the church grow, lumago ang simbahan, doon yung time na unti-unti, simbahan, nakakatulong na po sa lobby para sa pastor. And later on, yun yung time na ang pastor po nakakonsentrate na sa ministeryo ng gawain. Amen. Amen? Tapos hindi ho madali ho yan. Even Paul, when he started the ministry, the missionary journeys that they have, kasama niya si Aquila at saka si Priscilla. And they are making tents. Because there were tent makers. They have the same crop. Ibig sabihin, pareho sila ng trabaho. Na naging sideline si Aquila at Priscilla. And those people, si Aquila at Priscilla, yung couple po na yun,
ay gagamit-gamit din sa ministeryo. Amen? So, dito makikita ho natin yung unang bagay na unang responsibilidad ng pastor to feed the flock of God. Sa biyaya po ng Panginoon for more than 13 years, o almost 13 years, biyaya ng Panginoon, na I cease not to preach and teach Jesus Christ. Hindi naman tayo tumigil sa pangangaral patungkol sa ating Panginoon Kristo. May mga pagkakataon merong irregular services. May mga pagkakataon merong needs na-skip ang isang service para gawin yung ibang mga bagay o pumunta sa ibang simbahan para mag-preach ako. Yung mga panahon po na unang taon, ikalawang taon po ng ministeryo dito, may mga pagkakataon na para ako po'y makapag-gain ng support, para ako po'y makapunta sa ibang lugar. May mga imbitasyon kasama ang aking pamilya. Yun po yung time na irregular pa yung services. Pero nung na-establish na po yung regular service po natin, ang inyong pong lingkod ay hindi naman tumigil sa pagpapahayag at pagpapakain ng salita ng Diyos sa bawat mananampalataya. Amen? Sana maintindihan po natin yun ang unang ministeryo po ng pastor. Pangalawa, taking the oversight. Ano pong ibig sabihin ng taking the oversight? Taking the oversight means to look ahead, to lead them to a greener pasture. Yun po yung ibig sabihin ng taking the oversight. Look at verse number 5. Ang sabi ko dyan, verse number 5. Verse number 2. Taking the oversight thereof, looking ahead. Looking ahead. So, ibig sabihin, ang pastor, ikalawang kanyang responsibilidad is to look ahead, to plan ahead, to have a vision for the church. Ano ba yung goal ng pastor this year? Ano ba yung goal po natin sa mga susunod na mga araw? Ano ba yung format na ating gagawin pagpapago? That is looking ahead. And also looking ahead na mayroon pong pagmamanman sa ibang mga tao. Diba? Kasi talagang pagka ang pastor po ay hindi ho nakapokus, meron po talaga mga wolf in sheep clothing. Napupunta sa simbahan, sisirain ng simbahan. Yung po ang tinitingnan maigi ng pastor. Kaya huwag kayong magtataka pagka minsan ng pastor nagagalit, o minsan wina-warning kayo sa mga individual na nakikita ng pastor. Binigyan kami ng discerning spirit sa mga taong nakikita po natin na pwedeng sirain ang gawain ng Panginoon. Amen? Mabigat po yun. Pag napasok po tayo dito na hindi talagang mananampalataya at walang ibang desire kundi sirain ang gawain ng Panginoon. Tingnan ang mga bagay na mali sa inyong buhay at i-magnify po yun sa inyo. Hanggang sa dumating yung time na mag-aaway-aaway po tayo dito sa church. Sana wala akong ganun sa ating simbahan. Wala akong dumating na ganun pagkakataon sa ating simbahan. Sabi po ng Bible na taking the oversight. Look at Acts chapter 20, verse number 28. Acts chapter 20, verse number 28. Ano po sabi ng Bible? Acts 20, verse 28. Sabi ko dyan, take heed thereunto yourself to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseer, to feed the church of God, which had purchased with His own blood. Bakit po? Kasi tingnan yung verse 29. Look at verse 29. Acts chapter 20, verse 28 and 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Ano sabi ko dito? Kaya mahirap malingat ang pastor sa gawain. There will be some grievous wolves, sabi ng Bible, entering among you, not sparing the flock. Diba? Pag napasukan tayo dito ng mga taong mangungutang at inutangan kayo lahat, mauupit kayo lahat, hindi kayo aatin lahat. So, ano mangyayari? Nagkakagulo yung mga ganung bagay. Kaya nga tinuturo po sa atin at tinuturuan po natin ang mga mananampalataya. Kinakailangan meron ka magtuturo po sa inyo ng salita ng Diyos kung ano yung tama. Base po sa salita ng Diyos, hindi po sa kanyang puro-puro. Now, 1 Corinthians chapter 21. 1 Corinthians chapter 21, verse number 28. Hindi po. 21 na.
Anyway, so ito po yung Acts chapter 20, verse 28. Kamali po ako siguro dito. Again, ano po yung una? Feed the flock of God. Pangalawa, taking the oversight. Yun po yung dalawang pangunahing responsibilidad ng nagpapastor. Now, letter B, their motivation. Ano yung motivation ng isang nagpapastor? Look at verse number 2 and 3. Sabi diyan, not by constraint, but willingly, not by filthy lucre, but of ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being an example to the flock. Now, Peter then revealed that what should motivate the pastor as he oversees the flock. He watches over them not out of compulsion o feeling at he had no choice. Mga kapatid, hindi ho dahil wala akong choice kaya ako nagpapastor. Amen? It is my own choice before God. Ako po ay nagpapastor sapagkat ito po ang aking pinanalangin sa Panginoon. Ito po ang aking commitment sa Panginoon. Hindi po ako napilitan. Amen? Wala pa nga kayo, nandito na ako eh. Wala pa nga kayo, nandito na ang aking pamilya. Hindi mo kami napilitan. Ito po ay panalangin namin sa Panginoon na kami gamitin sa gawain ng Panginoon. Amen? Especially ako po naglilingkod sa inyo. But out of a willing and compassionate heart for their well-being, ang disenyo po ng pastor ay hindi nakatingin sa anumang bagay na makakamtan. Lagi o pero tinatanggap, kundi bunga ng pagbabago na makita sa bawat membro. Sa totoo lang, mga kapatid, kaya lagi sinasabi ko sa inyo kung anong buhay ko bago ako nagpapastor Bago ako nagpastor. Kung ano po yung sweldo ko bago ako nagpastor. Ibig kung ako'y nakatingin sa pera, hindi ako magpapastor. At wala akong nagpastor, sa akin, sa pananaw ko, sa aking experience, wala akong nagpastor na nakatingin sa pera, kaya nagpastor. Amen. Ang tingin nga ng mga tao nung araw nung nag-uumpisa ako sa gawain kung kami Bible student, ang mga pastor wala talagang pera Wala. Walang pera sa pagpapastor. Kaya ang pastor, hindi ho nakatingin sa pera o love gift na ibibigay ng simbahan. Amen? Kung meron mang ganung pastor, hindi siguro kasama sa grupo po natin. Amen? O hindi talaga tunay na pastor, kung hindi bayarang tagasunod o bayarang po na tagabantay ng tupa. Kasi sabi ng Panginoon, yung mga hirelings o bayaran, pag nakakita po ng kaaway, tatakbo at aalis. Amen? Pagka nabigatan, nahirapan, tatakbo at aalis. Ang yung pastor, hindi tumatakbo at hindi umaalis. Sa biyaya po ito ng Panginoon. Hindi po sa kalakasan po, sa biyaya ng Panginoon. So, ibig sabihin, kaya sinabi mo niya dito, sabi ni Pedro, taking the oversight thereof, not by constraint. Hindi napilitan o by compulsion. But out of a willing and compassionate heart for their well-being. Kasi ang disenyo ng pastor ay nandito po sa Philippians chapter 4, verse number 17 and verse number 12. Unahin natin yung verse 17 sa Philippians. Ano po sabi ng Bible? Philippians chapter 4, verse 17. Philippians chapter 4, verse 17. Ano po sabi sa verse number 17? Sabi niya, not because I desire it, but I desire fruit that may abound to your account. Ano sabi ho ni Pablo dito? Sa mga taga-Thessalonica, hindi dahil ang desire ko ay makasumpong na regalo mula sa inyo. Okay? Bagkus, sabi niya, ang desire ko ay makita ang bunga na namamayani ko sa inyo, sa bawat isa po sa inyo. Anong sabihin nun? Anong bunga ba sinasabi ni Pablo dito? May presyo ba yung bunga na yun? Meron. Ang presyo po ng bunga po na yun ay buong mundo. Ano po yun? Kaluluwa. Amen? Ang desire ni Pablo, kaya siya nagpapastor, ay para makita ang bawat membro nagbubunga sa Panginoon. At ang bunga po na yan ay kaluluwa na madadala nyo sa Panginoon. Amen? Yun lang, galak na ang inyong pastor.
Pag nakita ko po na kayo po nag-aakay ng kaluluwa, nakapagdala kayo ng bisita, nakapagdala kayo ng kaibigan, nakapagdala kayo ng kamag-anak, nakapagdala kayo ng kapatid, nadala niyo ang nanay niyo, nadala niyo ang tatay niyo, nadala niyo ang kuya niyo, nadala niyo yung bunso niyo. Ha? Lahat ng mahal niyo sa buhay, nadala niyo. Kagalakan na po yun na nagpapastol sa inyo. Amen? Yun ang sinasabi ni Pablo, not that I desire a gift. Ewan po sa ibang mga pastor na talagang humihingi ng regalo mula sa church. Pero ako, hindi ko naman sana magawa po yun. At hindi naman dapat sabihin niya, Pastor, church, itong gusto ko. Hindi sana ganun. Ang desire po ng pastor, first and foremost, na makakita po ng bunga sa buhay nyo. Bunga ng pagbabago at bunga ng kaluluwa na madadala nyo sa Panginoon. Amen. Ay, sapat na po yun. Kagalakan na po ng pastor po yun. Amen? Yun po yung kagalakan ng tunay na pastor. Kaya sinasabi po dito, ang motivation po natin, ano? Ano ang ating motivation? Fruit that may abound to your account. Bunga na namamayani ko para sa inyo. Kayo ginagamit ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Look at verse 12. Ano sabi sa verse 12? For I know both how to abase, and I know how to abound. In everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer needs. Ang pastor po ay ganoon. Habang kami tumatagal, lalo pong tumitibay ang aming pong pagkanais na magpagamit sa Panginoon. Sabi ng Bible, I am instructed how to abase, how to abound, to exercise our authority. In everywhere, in all things, I am instructed both to be full, maging masagana, maging kasapatan, and to be hungry. Sa totoo lang, talagang may experience po ng lahat ng pastor po yun eh. May experience po yun ng bawat mga pastor na hindi laging busog. May mga pagkakataong gutom, may mga pagkakataon po na puyat, may pagkakataon po na pagod. Pero napapagod po sa gawain ng Panginoon. Dahil sa gawain ng Panginoon. Amen? Pero sinasabi po ng Bible, kaya nga dito, yung motivation po namin, bunga na nananatili po sa inyo. And let us see their compensation. Pag-usapan po natin yung compensation. Yaman din lang na pag-usapan po dito. Bahagi po ng ating pag-aaral. Anong aming gantimpala? Hindi ho kami nakapokus sa compensation. Hindi nakapokus sa compensation. Peter wanted to encourage the pastors that their compensation would not necessarily come to this life. But for those who have been faithful, our reward would come as they stood before Christ. Yun talaga yung compensation ng pastor. Ang bunga, ang mga jewels sa korona ng pastor na ilalagay ng Panginoon ay mga kaluluwa. Amen? Mga kaluluwa na naabot po namin sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, ganun din po yun. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse number 8. Ano sabi ng Bible sa verse 8? Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me at that day. Not to me only, but all to them that love His appearing. A crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Not to me only, but to all of them, to all them that also love His appearing. Kung ikaw ay excited sa pagbabalik ng Panginoon, I'm excited sa pagbabalik ng Panginoon. We are all excited sa pagbabalik ng Panginoon. Gawin po natin yung magagawa po natin para sa gawain ng Panginoon. Amen? Gawin po natin. Sabi po ng Bible, ang compensation po natin, kung gusto mo, meron talagang iba. Gusto, dito na kunin yung compensation eh. Gusto nila, dito na. Yung glorification sa kanila. Gusto nila, dito na. Gusto nila, maging mayaman sila sa buhay po na ito. Wala akong problema ho doon kung yun ang gusto nila eh. Baka hindi na sila natiran para sa langit. But the real compensation is, sa isa pong lingkod ng Panginoon, ay yung pong glorification sa langit. Crown of righteousness yung sinasabi ko dito.
na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Now, let's go to number 3. Ano naman po yung expectation para sa mga mananampalataya? So nabanggit ko na po sa inyo yung responsibilidad ng pastor. Nabanggit ko na po sa inyo kung ano po yung motivation ng pastor. Nabanggit ko na sa inyo kung ano po yung compensation na deserve po ng pastor. Ano naman po yung expectation para sa mga mananampalataya? Pag-usapan po natin yung mga members. Look at verse 5. Again, 1 Peter chapter 5, verse 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject to one another, be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Now, number 3. Here Peter addressed the believers within the church regarding what was expected of them. As a pastor reminded of his responsibility. In this verse, the members are reminded about what are the responsibilities also. Letter A, their submission. Members, submission. Submission to the Word of God, submission to God, and even to the man of God. Now, hindi po pinupwersa na ang respect, hindi talaga pinipilit yan pero submission, sinasabi ho yan ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Wala akong magagawa kung may mga tao walang respeto sa pastor. Wala akong magagawa kung may mga membro hindi nagre-respeto sa pastor. Marahil baka hindi pa naturuan. O marahil hindi pa naiintindihan ang ilang mga bagay. Pero ang Biblia nagsasabi na we need to submit to those who are in authority. Amen? The more we learn early to submit in authority, the more na tayo po'y i-bless ng Panginoon. Amen. When the people of nation of Israel start to submit their authority or the authority of Moses, the man God used para sila po'y makatawid sa Red Sea, yun yung time na sila po ay pinagpala ng Panginoon. The moment the nation of Israel submitted to the authority of Joshua, being the leader, para sila po ay makapunta sa lupang pangako, that's the time na binibless sila ng Panginoon. Amen? And even those judges na ginamit ng Panginoon during those time na wala pa silang hari, the moment they submit to the judges and even to the king, yun yung time na pinagpala sila ng Panginoon. Why? Because authority is ordained of God. Amen? Sabi ng Bible, submit to every authority and every powers, for every authorities are ordained of God. Tinalaga ng Diyos. Kahit ka sa authority po ng pamahalaan Sabi ng Bible, we need to submit to authority. Bakit po? In-ordain ng Diyos yan Kahit po maging presidente ay tiwali, kahit na maging presidente po ay hindi ayos, papasakot tayo. Why? Yun ang sabi ng Bible to submit to authorities. Kahit po magulang mo hindi mananampalataya, you need to submit to authorities. Pero, pag pinag-usapan po yung salita ng Diyos sa pagdalo ng church, mas mainam na sumunod sa Panginoon. Amen? So, mayroong boundaries po yan. But likewise, sabi ko dito, verse 5, ye younger, submit to yourselves unto the elder. Who is the elder? The church. Elder of the church, yung pastor. Ye all of you be subject one to another and be clothed with humility. Kaya ngayong unang bagay, expectation for the believers, sa mga mananampalataya, sa mga members ng church. Believers are to expect to submit themselves to the leaders of the elders. Leadership of the elders within the church. The word submit means, kuputaso sa Greek, it is a military term that has the idea of lining up under those in charge. Lining up to those who are in charge. Ibig sabihin, yung frontliner mo, yun yung pastor, nandun nakalinya na gano'n, nandun ka sa likuran. You are inlining. It is a military term. Kung tawagin ngayon nung nag-training pa ako sa ROTC, cover the man in front of you. Ano yung sabihin po nun? Be in line doon sa leader na nandun sa unahan. Cover the man in front of you.
Kapag tiningnan ng commanding officer yung isang linya, isang batalyon, isang platoon, ang nakikita niya isang tao lang sa unahan kahit 10 ang nasa likuran. Ibig sabihin, yun ang dapat niya makita. Okay? Ganon din sa Panginoon with regards to church leadership and authority. Inilig kayo ng pastor sa ating paglilingkuran sa Panginoon. Okay? Yun po yun sinasabi ko dito. Now, kaya nga, nakita po sabi ng Bible sa aklat ng Hebreo. Kung nabasa niyo na po yan, ating babasahin ulit, Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verse 7 and verse 17. Look at verse number 7. Sabi diyan, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, who speak follow, considering the end of their conversation. Conversation is life. Amen? So ano sabi niya? Remember them which have the rule over you. Alalahanin sila na namumuno sa iyo, who have spoken unto you the word of God. Nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Sino ba nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos? Ang iyong pastor. At kung paano yung kanyang pamumuhay. Sa halimbawa. Look at verse 17. Obey them that have rule over you and submit yourselves. Pasakop ka, for they watch your souls. Sapagkat tinitingnan niya, pinapatnubayan niya ang iyong kaluluwa. Every word of God, every scripture, every verses na tinuturo ko sa inyo, ay hindi lang para sa akin, para sa lahat. Amen? Kaya sabi niya, submit yourself, for they watch your souls. Ang pinapakain ko ng pastor, yung kaluluwa ninyo. Amen? Inaalagaan ang kaluluwa nyo. As they must give account. Must give account. So, ibig sabihin, hindi kami accountable sa Diyos. Pag hindi kayo natuto, accountable kami sa Diyos. Pag kayo natuto, purihin ng Panginoon. Magbubunga kayo. Sabi niya, that they may do it with joy, upang magampanan po namin ito na may kagalakan. Ang sarap kayo maglingkod sa Panginoon, knowing ang mga mananampalataya at mga members sumusunod sa Panginoon. Amen? Ang sarap maglingkod. Pag sinabi ko, takbo, takbo. Pag sinabi ko, atin tayong lahat. Okay? Nag-aalakan po yan ng pastor. And not with grief. Ang kalungkutan ng pastor, pag sinabing, atin tayo. Pagdating ng araw ng pananambahan, konti ang umating. Ay, napakalungkot. Ibig sabihin, hindi niya truly na-appreciate ang instruction ng Panginoon. Or, hindi pa niya naiintindihan ang salitang submission. Amen? For that is unprofitable unto you. Hindi talaga magiging pakinabang. Alam niyo, kung ang pastor lagi magagalit at magagalit kada service, baka hindi maging pakinabang sa inyo, dahil mo nalalayo kayo. Kaya pagka minsan kahit ang pastor ay meron pong mga bagay na nakita niya pero hindi niya nagugustuhan sa mga members, kung meron 3 ganon at meron pong 4 na pong hindi, saan namin pinopokus ang pangangaral? Doon sa 4 na po na willing makinig at sumunod. Amen? At willing matuto. Meron kang 10 tinuturuan, may 3 ayaw makinig sa pagtuturo mo. Hindi ho ako nagpo-focus sa 3 ayaw makinig at ayaw matuto. Amen? Saan po ako nakapokus? Doon sa 7 na gustong matuto at lumago. Amen? Kasi pagka ako napapokus sa 3 ayaw makinig at ayaw sumunod, yun ang sinasabi ng Bible, it is for that is unprofitable to you. Every Sunday na lang, galit ang pastor at nagagalit sa mga membro. Hindi magiging pakinabang sa membro yun. Every week, may grieve sa puso. So rather than mag-focus ako sa isa na hindi nakikinig, hindi sumusunod, mag-focus na lang ako sa 5 sumusunod. Amen? At hayaan ko na lang ang conviction ng Spiritong Banal ang siyang gumagbay po sa kanya. Kung talagang siya ligtas. Amen? Yan sabi ko ng Bible. Kaya nga po, ano sabi ko dito? Submission. The letter B, their humility. Members, humility.
Humility. Now, Peter exhorted the church to be subject to one another. This one of the same word translated submit in the previous statement. Peter knew that the church must function as a complete body if she was to be effective and proper or prosper. Leaders are not lord over God's heritage but an, example. Balikan natin yung ilang talata, ha? Para magsabihin nyo, hindi natin tinalakay. Sabi ko dyan, not by constraint, tinalakay natin kanina. Hindi napipilitan ng pastor na maglingkod. Not but willingly. Buong puso ng lingkod. Not by feel to lucre. Anong ibig sabihin po nito? Maluho. Ha? Hindi dapat maluho ang pastor. Kaya hindi naman demanding ang pastor dapat eh. Ha? Sa biyahe ng Panginoon, hindi naman tayo nagde-demand. Purihin ang Panginoon. Ha? Kung mayroong bagay na gusto kong makamtan, pinagsisikapan ko po na pag-ipunan. Amen? Na pinagsisikapan po namin magawa, mapag-ipunan, ha? Hanggang sa makamtan, biyaya ng Panginoon. Ha? Ang sabi po ng Bible na, kasi yun ang bahagi ng humility po yan eh. Na, then look at number 3. Neither as being lords over God's heritage, but being an example to the flock. Ha? Hindi ako ang amo nyo. At lalong hindi ako ang lodi nyo. Amen. Ha? Hindi ako ang amo nyo. So, ibig sabihin, hindi ako nag-uutos para kayo utos-utusan at maging utusan ko. Hindi. Amen. Ha? Kung kayo man po ay pagkabisan, ay napagbibigyan ko ng delegation ng responsibilities, take it as a privilege. Amen. Amen? Take it as a privilege. Ha? Sabi ng Bible, if you want to be a good leader, you must become first a very good followers. Amen. Ha? Ganun ho rin ako, mga kapatid. Bago ho ako naging pastor, ako po ay nagdaan sa marami pong pag-train, pagsunod, na pagkaminsan iniisip ko, ako na lang yata lagi ang nauutusan. Ako na lang yata lagi ang nakikita. Ako na lang lagi yata ang nasisisi. But the fruit, later on, ay nakita ko, it was just a training para isang araw ako po ay maging leader. Amen? Yun ang sinasabi ko ng Bible. Kaya huwag mong isipin dahil ikaw ay nabibigyan ka ng responsibilities, ay sasabihin mo na lang, ako na lang kasi lagi. Marami namang iba. Take it as a privilege. Take it as a privilege. Huwag ka kagaya ni Judas. Si Judas, ingat yaman, pero lahat ng ginagawa ng Panginoon, tinitingnan niya. Bakit kasi? Hindi dapat yan. Dapat ganito na lang. Okay? So, ibig sabihin, kung sumusunod ka, masama mo, wag na lang muna. Okay? Until you realize, or later on, such time, na mature ka at naiintindihan mo kung bakit. Amen. Ka binibigyan ng responsibility. Amen. Sa pag-awit, sa pagpapakanta, sa pag-a-usher, sa pag-i-invite ng bisita, sa pagpapaupo ng bisita, lahat ng mga bagay po niya. Even witnessing, even thanksgiving. Ang aking panalangin sa Panginoon, we all do it wholeheartedly. Nandun ang blessing ng Panginoon. Sabi ng Bible, we are not Lord over God's heritage. Hindi ako Godfather. Ng mga miyembro ng simbahan po nito. Hindi ako Lodi ng miyembro ng simbahan po nito. Walang idol dito. Idolatry ho yun eh. So ano tayo? Tayo po ay nagnanais na maging halimbawa. A pastor always wanted to be an example. Sabi niya, example, pareho yun to the flock. Ano sabi ho ni Pablo, ni Pedro, Philippians chapter 3, ilang mga talata ho ito. Patapos na ho tayo. Philippians chapter 3, verse 17. Sabi po ng Bible, Philippians chapter 3, verse number 17. Sabi ho diyan sa verse 17, Brethren, be followers together of me, and mark them which also walk, so as ye have us for an example. Kung babasahin nyo ilang mga talata, 1 Corinthians chapter 4, verse 16, 1 Corinthians 11, verse 1, all these things are saying, sabi ni Pablo, be followers of me as I am of Christ. Kaya sabi ni Pablo, maging tagasunod ko kayo sapagkat ako ay sumusunod
kay Kristo. Kapag tayo sumusunod kay Kristo. Okay? So, sineset niya lang ang sarili niya na as a leader na sumusunod sa Panginoon. Amen? So, yun po sabi ko ng Bible, na, brethren, be followers together of me, and mark them which also walk, or which walk so, as ye have for us an example. May example kayo. Okay? Now, let us see their assurance. Verse 5, Peter declared that God will resist those who are proud, seeking self-glory and promotion. He will literally oppose and work against those who are proud. Ngunit binibigyan ng Diyos ng pabor ang mga nagpapakumbaba. Look at James chapter 4 verse 6. Sa aking buhay, taon ng pagpapastor, I have seen people na nagyayabang. Akala ko mas magaling pa sa pastor. And I have seen them binaba ng Panginoon. Amen. Amen. Amen? Totoo yan, anak. And I've seen some people that who have a very, very good potential to be a leader sa simbahan. Pero dahil wala ho siyang pagpapakumbaba, inalis siya ng Panginoon sa simbahan. Amen. I hope to God, wala sana pong gano'n sa ating simbahan. I hope to God, wala ho sana gano'n na maging miyembro pong simbahan. Sabi ng Bible, but He giveth more grace. James chapter 4 verse 6. Wherefore said God resisted the proud. Ayaw ng Diyos na mapagmayabang eh. Amen. But give it grace unto the humble. Amen? Ang pagpapakumbaba, yan ang pamamaraan para itaas ka ng Panginoon. Amen? I mean, from 1998, nung ako po ay tinawag ng Panginoon para magpastor, hanggang ngayon, I've seen people na talagang may potential, pero nandun po yung kayabangan sa kanyang puso, hindi mo nagagamit ng Panginoon. Amen. And the most, naging stumbling block pa sa maraming Kristiyano para yung iba hindi magpatuloy. Don't be. Huwag dapat ganoon na kung ikaw ay nagnanais na magpagamit sa Panginoon, stay humble. Amen. And follow, submit to authority. Amen. Now, sa atin ng pagtatapos, we must do our own responsibilities or duties for the glory of God. Now, we must do our own respective duties and responsibilities for the glory of God. Sa biyaya ng Panginoon, nagnanais kong gawin lahat ng responsibilidad ng isang pastor. Ganun din naman, sana ang bawat miyembro meron din pagnanais na gawin ang kanilang responsibilidad bilang miyembro ng ating simbahan. Amen? Ay, ito'y manalangin na maraming Diyos. Salamat po sa amin pong pag-aaral ngayong pong hapon, ngayong gabi. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa napakagandang reminder niyo po sa amin kung ano po yung aming pong mga responsibilidad. Alam po namin, ang kakayanan ay hindi po sa aming sarili nagagaling, but sufficiency is of God. Ang kakayanan po ay galing sa inyo. Whether na kami po ay nasa leader o whether na kami po ay nasa follower, ano man yung aming pong sitwasyon, ano man po yung aming pong isang din ang aming puso, tulungan nyo kami na lalo po magpakumbaba at makita po namin every ministries, every responsibilities, yung mga bagay po na ito ay pribileyo po namin buhat po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pangunahan nyo kami, bigyan ng kapahingahan sa magdamag, bigyan nyo kami ng pag-iingat sa buong isang linggo, pangunahan nyo po ang aming mga pangangailangan, kayo po mag-provide, kayo rin po magbigay ng kagalingan sa lahat po ng aming mga karamdaman. Pangunahan niyo po mga kapatid ang hindi nakadalo, kailang bakit ngayong hapon. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming pong live streaming na magpatuloy. Pangunahan niyo po ang aming patuloy na pagkakaroon ng sama-samang pagsamba. Pangunahan niyo rin po ang aming pagnanais na bumuto po ng tama at nawa kayo po mag-set po sa amin ng tamang pong leader ng aming bansa ng aming bayan. Paasa kami, Panginoon, na sa pamamagitan po ninyo ay magkakaroon po ng maayos at mapayapa pong halalan ngayon pong Mayo, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa. May the Lord bless us all always. Salamat po sa ating pong pag-aaral o pakikisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos.